Pagbalik ng ama ni Umar sa lamisang kanilang iniinuman, nakita naman nila ang dala-dala nitong pulutan. Dahil sa buong nilagang manok, kaya't mas lalo silang nasasarapan sa pag-inuman habang masaya silang nag-iinuman. Nagwiwika naman ang ama ni Umar na si Manong Mundo. Alam nyo, magagaling ang mga manok ng batang yon. Kaya lang, kapag nakakita sila ng bagong tao dito sa bayan, kanila itong susubukan hanggang sa marami ng mga manok ang kanilang ilalabas kapag matalo sila ng isang bisis. Wika ni Manong Mundo. Nang sinabi yun ng ama ni Umar, hindi naman halos maunawaan ng lahat kung sino ang tinutukoy nito. Kaya't nang marinig yun ni Umar, matapos nitong inumin ang kanyang tagay, napawika naman ito sa kanyang ama ng, "Yung alin ba tay? Yung grupo ba nila Toto? Ganon talaga yun eh. Minsan umaandar ang pagkamayabang nun. Palibhasa kasi, kilala yung manok kanila dito sa lugar natin. Pero minsan magkasundo lang kayo nun sa huli. Kagaya nung nangyari kay Danilo kanina." Matapos sabihin yun ni Umar, sumagot lang naman dito ang pangkat ni Noli ng, "Oo nga boss Umar, pero sa dulo nagkasundo rin naman kami. Pero sa totoo lang, nung una, parang nananadyan na eh. Pero ayos lang, marunong naman kaming makipagkumbaba." Wika ni Danilo dito. Nang marinig yun nila Manong Duming, ayos lang ang ginawa ni Danilo dahil kapwa-tao lang din naman yon. Habang palalim ng gabi, kasabay naman ang unti-unting pagkalasing ang buong pangkat nila Danilo. At sa pangkat ni Umar, lalo na yung mga tauhan nito, lasing na din. Yung ibang gaffer ni Umar ng mga manok, nagkwento na ito tungkol sa kanilang karanasan nang minsan silang nadapo sa isang lugar na halos puro may mga agimat sa sugal. Sinabayan naman yun ni Umar habang nagsasalita ng, Oo, naalala ko na. Yung napalaban tayo sa derby sa lugar ng Basay. Di ko yun makakalimutan." Ayon sa kwento nitong si Umar, nung napadpad daw sila sa lugar na yon, may napapansin na raw siyang kakaiba doon sa sabungan na yon. Dahil kadalasan sa mga taong dumalo doon, nakasombrerong gawa sa buli. At yung iba daw, meron pa daw mga tali sa kanilang ulo na kakaibang kulay. Nakatali daw sa mga ilang mga tao doon ang tilang may 3 kulay na mayroong dilaw, asol, itim at saka pula. Nung una raw, hindi nila pinapansin ang mga bagay na yon sa pag-aakalang baka may mga katutubo sa lugar. Pero habang lumakas daw ang mga sultada, napapansin nilang yung mga kakaibang abubot sa katawan ng mga dayo ang nagtatala ng maraming panalo. Hindi na naman nila yon pinapansin sa pag-akalang baka nagkataon lang ang lahat. Hanggang sa may lumapit daw sa kanilang grupo na 2 lalaki na mga sabungero din. Ang isa sa mga lalaki daw yon, sa tansya nila, nasa malapit 50 na yon. At saka yung isa daw, may kabataan pa at nasa 20 anyos pa yon. Nang makalapit daw ang mga yon sa kanila, akmang dumaan lang daw ito sa kanilang harapan. Saka nagwiwika ang matanda ng, "Mga to, malapit nang magtutuos ang mga panlaban natin." Sabi daw ng isa sa mga lalaki na yon na may katandaan na. At saka dumaan lang daw ito. Hindi naman yun pinapansin ng grupo nila Umar. Baka ng trip lang yun sa kanila
Hindi naman kinabahan si Omar sa mga lalaking yon dahil hindi naman siya naniniwala sa mga mutya at agimat. At isa pa daw, kung meron mang mga ganon, hindi yun obra dahil usap-usapan nun na lahat ng sabungan pang derby ay may mga baong pangontra sa gitna nito. Ilang oras daw ang makalipas, pumasok na sa ruweda itong si Omar kasama ang gaffer niya. Dahil dumating na ang una nilang sultada. Pagpasok daw nila sa loob, nagulat daw sila ng alalay niya dahil ang makakalaban nila, yung dalawang lalaking bumubulong sa kanila kanina. Pagtingin nilang dalawa sa hawak nitong manok, medyo napalait daw sila sa manok ng kalaban. Dahil hindi naman yun manok pang derby, yung tipikal lang na manok at isa pa, yung kulay daw ng manok sa kalaban. Alam nilang malaki ang posibilidad na matalo nila ito dahil parang tuyo na dahon daw ang itsura nito. Kaya't ang nangyari, kampante daw itong si Omar sa makakalaban nila. At patawa-tawa pa noon ang gaffer niya dahil sa itsura ng manok nito. Yung manok na walang purga at paligo, parang ganon. Pero nagulat daw sila nung maglaban na ang mga manok nila. Paglapag daw nila sa manok sa ruweda, kaagad daw tinamaan ang manok nila Omar sa dibdib. At kaisa lang, patay kaagad ang kanilang manok. Nang makita nilang natalo ang kanilang pambato, di pa doon nagduda silang dalawa. Hanggang sa mangyari daw ang pangalawang laban, nagulat na naman sila dahil ang makakalaban nila, yung tao pa rin kaharap nila sa ruweda kanina. Ang sabi daw ng tauhan niya ay, "Boss, bakit yan pa ring taong yan ang makakalaban natin? Imposible namang siya pa rin ang may katimbang sa manok natin eh." Wika daw sa kanya ng kanyang tauhan. Ang sabi naman daw ni Omar sa kanya, huwag na nila yung papansinin. Nang muli daw nilang pagharap sa ruweda, nakita nilang ibang manok na ang dala nito. Pero napapansin nilang parang magkapariha lang ang kulay ng mga balahibo nun, yung manok na yun kumpara sa una. Nang muli daw magsangkaan ang mga manok sa ere, kaagad daw napapagapang ng kalaban ang kanilang pambato. Ganun na naman ulit. Talo ang pangalawa nilang laban at nakapagtatakang di man lang nagtamo ng sugat ang kalaban. Kaya't paglabas daw nila ng sabungan, pinasikretong pinapapunta ni Omar ang tauhan niya, ang panig ng kalaban, para alamin kung ano ang kalagayan ng manok sa kalaban. Pero pagbalik daw ng tauhan niya sa kanilang grupo, nagulat sila sa kwento nito. Ayon dito, hindi nga daw nagtamo ng sugat ang kalabang manok at ang ikinatatakot nila, nung tingnan daw nila ang katawan ng kanilang pambatong natalo, wakwak daw ang dibdib nito at halos lumabas na ang lamang loob. Nang marinig daw ito ni Omar, nanlulumo lang naman sila sa sinapit ng kanilang alaga. Ganun pa kabrutal ang ginawa sa kalaban niya. Pero wala na silang nagagawa dahil sport yun eh. At dun niya napag-isip-isip na baka totoo ang haka-haka na meron ngang mga mutya sa kalaban. Hanggang sa naganap na naman ang laban sa panghuli nilang manok. Bale trikak derby yun. Kapag natalo sila sa pangatlo, hindi na yun normal. Gano'n na naman ang ginawa ni Omar. Pumasok sa ruweda para magbitaw sa manok. Pero walang kabog-abog. Hindi nagtatagal ang kanilang mga manok sa ruweda
at kaagad pinatay sa kalaban. Dahil sa duda nitong si Omar, matapos karyuhin ang sentensyador ang mga manok niyang walang buhay, nakikiusap siyang sa huling laban, mahawakan niya ang katawan ng kanyang manok. Subalit tutol daw ang kalaban nila at sinabing dahil talo na sila, wala na silang karapatan sa bihag na yon. Pero dahil daw sa pamimilit ni Omar, pinagbigyan din sila ng sentensyador sa kanyang gagawin. Paghawak daw niya sa katawan ng manok, bulwak na daw ang dibdib nito na para bang pinangas ito ng mabangis na nilalang. Upang mawala ang duda niya sa sarili, kahit maraming dugo ang butas na yon, kanya yung dinukot. Bilang matagal ng sabungero itong si Omar, kabisado niya kung saan banda ang puso at atay ng mga manok. Nang dukutin daw niya yon, bigla namang tumindig ang mga balahibo niya sa batok dahil sa kaba at takot. Dahil wala na ang lahat na lamang loob ng manok nila. Nang malaman yun ni Omar, kaagad naman daw ng pagbaling ng paningin niya sa lalaking kalaban nila. Pero paglingon daw niya, wala na yung dalawang lalaki doon at sinabi ng sentensyador, umalis na ang dalawa at iniwan na lang basta-basta ang kanilang bihag. Matapos marinig ni Nuli ang kwento ni Omar, kaagad namang nalaman nila ang sanhi ng pangyayaring yon. Maaring may alagang sigbin ang nakalaban nila, o di kaya ang mga manok nitong hawak ay may dugong mga engkanto. Ano naman ang duda mo sa grupong yon, iho? Kung ako ang tatanungin mo, maaring may mga alagang sigbin ang mga yon. Hindi ang kalaban mo ang pumaslang sa mga pambato mo, kundi ang mga alaga nila. Wika ni Manong Duming. Matapos marinig nilang lahat ang sinabi ni Manong Duming, napatanong naman dito si Omar ng, ibig sabihin mo, Manong, naniniwala kayo sa ganong mga nilalang? Nang marinig yun ni Manong Duming, ngumisi lang naman yun saka nagwika ng, Totoo sila, iho. Alam ng ama mo ang mga nilalang na yan. Di pa man nakapagsalita ng tapos ang ermitanyo, sumabat na dito si Mang Mundo ng, O anak, naniniwala ako sa mga sinasabi ni Manong Duming. Ako mismo ang magpapatunay dyan, doon sa inyo. Naalala mo pa ba yung nagkasakit ang ina mo noon? Doon ko napatunayan sa aking sarili na mayroon ngang ganong nilalang na patuloy na umiiral sa mundong ito. Naniniwala rin ako sa mutya-mutya na yan. Pero ni minsan, di ko pinangarap na makahawak ng ganon. Wika ng ama ni Omar habang niyayarok nito ang alak sa baso. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, yung iba napilitang umalis na sa mesa dahil hindi na nila kinaya ang kalasingan. Habang si Mang Mundo, nakatulog na lang ito sa iniinuman nila dahil nga lasing na yon. Habang sila Nuli at Danilo, nakaupo pa ring umiinom habang kaharap sina Manong Duming at Mang Carpio. Sina Lando, Buning at Lidyo, tumungo na yun sa kubo upang magpahinga na. Ilang saglit pa, nakita nilang dalawa ni Danilo na lumabas si Omar ng gate sa bahay nila. Pasuray-suray yung naglalakad, kaya't sinundan nila ito ng dalawa. Nang makalabas na sila sa gate, nakita nilang umihi doon ang kaibigan nila. Kaya't nang makita nila ito, nagpasya na rin silang makiihi din.
Habang umiihi silang tatlo, nagwika naman dito si Omar ng, "Buddy, totoo ba yung sinasabi ni Manong Doming na may sigbin? Di pa kasi ako nakakita ng ganong nilalang eh." Wika nito habang halos mawawala na ng balanse. Inakbayan ito ni Nuli habang nakasunod sa kanya si Danilo. "Buddy, totoo ang mga sigbin. Yung iba, saan-saan lang sila pag-alagala. Yung mga alaga namang mga sigbin, kasakasama yan sa nag-alaga rito. Kahit nga rito meron. Gusto mo, ipakita ko sa iyo kung ano ang wangis ng nilalang na yan." Wika ni Noli rito. Nang marinig yun ni Omar, tumawa lang naman habang nagsasalita ng, "Lasing ka na yata, buddy. Walang sigbin. At saka di ako naniniwala na may ganun eh." Nang marinig yun ni Noli, dahil na rin sa kalasingan nilang tatlo ni Danilo, dinala nilang dalawa si Omar sa likod ng bahay nito kung saan may patay na ilog doon. At malapit sa ilog na yon, merong mga tanim na kalabasang kasalukuyang namumulaklak. Dahil sa ganong edad ng ganong halaman, kadalasan sinisiba ito ng mga nilalang, kagaya ng mga sigbin. "Noli, sigurado ka ba sa desisyon mo? Baka matatakot yung tao sa'yo eh." Bulong sa kanya ni Danilo. Pero ipinakita talaga niya sa kaibigan niya para maniwala ito. Kagad nag-uusal itong sinuli para buksan ang pangatlong mata niya. Nang ginawa niya yon, kagad naman siyang umakbay kay Omar habang nagsasalita ng, "Buddy, totoo sila. Ayan, tingnan mo. Yung nilalang na kumakain ng bulaklak." Wika ni Noli dito, sabay turo sa isang sigbin na kumakain nga ng bulaklak ng kalubasa. Kahit lasing na lasing si Omar, tila ba nakakita ito ng demonyo. Napahawak ito sa kanyang damit habang gulat habang nagwiwika ng, "Buddy, ano yan?" Wika nito habang napapaatras. Hinawakan nila ito ng maigi dahil baka mahulog ito sa ilog. Sa likod kasi ng halamanan na yon, merong malaking ilog doon. Nang makita yon ni Omar ang nakakatakot na itsura ng nilalang, pinawisan naman ito ng malamig. Kaya't nagpasya silang tatlo na bumalik na sa loob sa bahay nila Omar. Pagkarating nilang tatlo sa loob, tawa naman ang tawa si Danilo dahil sa reaksyon ni Omar. Doon na sa kubo piniling matulog ni Omar, kung saan sila Manong Doming at Noli. Kinabukasan, pagising nilang lahat, nakita nila na sobrang dami na ang tao. Ang iba, abala yun sa pagluluto dahil nga fiesta ang araw na yun na San Juan. Nagtataka naman sila ni Noli sa itsura ni Omar habang nakaupo ito sa balkonahe ng bahay nito. Pulang-pula ang mga mata nito at medyo namamaga pa na parang buong gabi itong hindi natutulog. "Buddy, anong nangyari sa'yo? Mukhang wala kang tulog ah." Wika ni Noli rito. Nang marinig ito ni Omar, tumitig lang naman ito sa kanya. Ayon dito, hindi siya nakatulog buong magdamag dahil sa takot nitong nakikita sa tunay na sigbi ng harap-harapan. Nang marinig yun ni Noli, pasimple naman yung nag-usal kontra usog para hindi matroma yung kaibigan niya. Habang sila'y nagkakape,
Lumapit naman sa kanila si Danilo habang nakangising nagsalita ng, "Boss Omar, ano, okay ka lang ba? Naniniwala ka na ba?" Nang marinig yun ni Omar, tumawa lang naman yun habang nakaharap kay Danilo. Ang akala kasi nitong si Omar, purong kwentong bayan lang ang mga ganong usapin. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, ramdam naman ng grupo nila ang kaganapang fiesta sa lugar nila Omar. Inihanda na rin nila ang mga tauhan nila para dalhin ang mga manok sa sabungan. Dahil wala naman ang manok si Danilong ilalaban ng araw na yon, pinili nilang nitong tumulong kila Manong Mundo. Sinuli naman, inihanda na rin niya ang 3 niyang manok habang tinutulungan siya nila Lando. Nang masipat sila ni Mang Carpio at Manong Duming, lumapit naman ito sa kanila habang hinawakan nito ang isang manok ni Nuli. "Iho, ito pa'y galing din sa farm ni Omar. Mukhang napapansin kong kadugo ito sa mga manok nito," wika sa kanya ni Mang Carpio. "Oo, Manong. Matagal na panahon na nung binigyan nila ako ng ganitong manok. Teka, paano mo naman nalaman?" Sagot niya pabalik dito. Nang marinig yun ni Mang Carpio, tumawa lang naman yun habang nagsalita ng, "Mamaya, masusubok muli ang kakayahan mo, iho. May makakaharap kang 3 hukluban." Wika nito sabay alis, papuntang kubo sila ni Mang Duming. Dahil sa sinabi nito, nagulat naman itong sinuli dahil sa binanggit ng matanda. Hindi lang naman niya pinansin ang sinabi nito dahil maging siya naramdaman na ang mga pangitaing yon. Ilang minuto pa ang nakalipas, kasalukuyan na nga silang naglalakad papuntang sabungan. Magkasama sila noong lahat, pati na ang pangkat ni Omar, maging sila Guyo. Dahil sa gusto niyang subaybayan ang mga laban sa manok ni Omar, kaya't pinili niyang ihuli ang mga manok niya. Habang naghahanap ng mga katapat sa kalaban ang grupo ni Omar, pinili naman nilang Nuli na sumama dito, si Danilo, Guyo Leroy, Lando Buning at Lidio. At ang nagbabantay sa manok, ang 2 matanda dahil wala naman yung ibang ginawa kundi magtatagay ng tuba doon. Habang nakipagtapatan sila sa mga manok, nasipat naman nitong sinuli ang mga bigating hasindero na kasama ng ama ni Omar. Pero bago natin ituloy ang kwento, baka naman hindi pa kayo nakapag-like. Pa-like naman. Oh, tapos na. Simulan na natin to. Dahil maraming baguhan dito, banggitin ko na lang kung sino yung mga yon. Sina Don Lucio, Ragas, Mang John, na isa ding magtatari. Nang magkatitigan sila ni Noli dito, tumango lang naman yon sa kanya. At ilang minuto pa, nakahanap na noon ng makalaban sila Omar. Tuwang-tuwa naman silang dalawa ni Danilo dahil sa ganda ng mga manok na kinasahan ni Omar. Bukod sa matitikas ang mga tindig nito, alam nilang malaki din yun. Hindi rin yun basta-bastang mga manok. Dahil mayroon itong mga palatandaan sa pakpak at isa sa mga paa nito. Dahil may sariling gapper si Omar, kaya't pinili na lang nilang manood dito. Gaya ng mga tipikal na magtatari, naalala noon itong sinuli ang mga panahong nagsasanay pa lang siya maging magtatari. At wala pa siya noong nalalaman sa mga lihim na karunungan at sa mga mutya at birtod. Ilang minuto pa, nagpaalam na sa kanila si Omar na papasok na sila ng ruweda.
Pumayag naman sila Noli rito dahil nga bawal maraming tao sa loob ng ruweda na yon. Nang nagsilipagan na ang mga manok sa lupa, manghang-mangha noon sila Noli dahil sa ang gaganda talaga ng mga katawan sa manok ng kalaban. Nang magsimula na ang laban, aliw na aliw naman sila dahil din sa mga palo ng mga manok na sobrang lalakas at putok-putok talaga. Pero sa kabila ng lahat, nagawa pa ring natalo nila Omar ang kalaban. Panalo man yun pero kagaya sa mga normal na laban, nagtatamo din yun ng mga malughang sugat. Hindi na noon tumaya si Noli sa mga laban na yon dahil sa pagkakaaliw niya rito. Nang paglabas ng mga yon sa ruweda, dali-dali naman ang paglapit nila rito. "Busing, ayos ah. Mukhang walwala na naman yata tayo mamaya." Bungad na wika ni Danilo dito. "Oh Danilo, basta pagswertein tayo ngayon. Masaya ang inuman natin mamaya." Sagot naman nito kay Danilo. "Buddy, tagasan ba yung nakalaban nyo? Ang angas ng mga manok nung dala." Sabat naman dito ni Noli. "Ah, yun ba? Tagabayan yun. Basta kapag manok galing sa baba, hindi basta-basta yan. Yung iba nga, kahit sa sunod taon pa ang laban nila, nakahanda na yung mga bagong papisan nilang sisiw para ilalaban." Wika naman ni Omar sa kanya. Matapos nilang mag-usap, kagad naman nilang ibinilin kila Mang Carpio ang bihag. Subalit paglapit niya sa dalawang matanda, nagwika ito sa kanya ng, "Iho, wala ka bang nararamdamang kakaiba sa paligid?" Nang marinig ito ni Noli, ang sabi naman niya ay, "Wala naman Manong." "Bakit?" Nang sabihin niya yon, hindi naman yun nagsasalita habang tumitig kay Mang Carpio. Nang makita niyang tumungong muli sila Omar sa mga taong nagkumpulan, agara naman ang pagsunod niya rito. At paglapit niya sa mga taong yon, doon na unti-unting nakaramdam ng kakaibang simoy ng hangin itong si Noli. Nang maramdaman niya ang presensyang yon, doon naman niya nakumpirmang merong mga aswang sa loob ng sabungan. Hindi niya noon matukoy kung saan ang galing ang presensyang yon, na para bang ginamitan ito ng napakalakas na sabulag. Maya-maya pa, nakita niyang papalapit sa kanya si Danilo habang palingon-lingon sa paligid. "Noli, mukhang ito na yon. Alam mo ba kung saan ang galing ang mga amoy na yon?" Wika nito sa kanya. "Di ko nga matukoy kung saan ba ang tamang lokasyon ng mga yon. Tara, magmamasid lang tayo sa paligid." Sagot niya rito. Habang naglalakad sila sa kinaroroonan nila Omar, nakita niyang may kausap itong isang lalaki. Nang makita nila yon, di naman nila pinansin dahil baka isa yon sa kumasa sa mga manok nila Omar. Ilang sandali pa, palakas na ng palakas ang mabahong amoy na para bang bulok na karne. Alam nilang nasa paligid lang yon dahil paikot-ikot lang yun sa buong paligid. Ilang sandali pa, nakita na nilang pumasok ang kaibigan nilang si Omar sa loob ng ruweda. Pagtingin nilang dalawa sa makalaban nito, nakita nga nila ang lalaking kausap nito kanina. Subalit nagtataka silang dalawa dahil nang makita nilang meron na itong kasamang dalawang matanda na nakasuot ng mga maitim na pantalon, habang maitim din ang mga damit nito na may mga punit-punit. Kung sisipatin mo ang mga itsura nito, maawa ka talaga sa mga matatandang yon.
Pero dahil sa kapangyarihang hiram ni Noli sa mga diwatang bantay sa kalikasan, hindi yon umubra sa kanya. Sa loob ng pagbabalat ng mga yon, nakatago dito ang mga malademonyong kaluluwa nito. Danilo, alam ko na kung saan yung tinutukoy mo. Nang marinig yun ni Danilo, nagtatanong naman ito kung saan, na para bang hindi nito alam kung saan yon. Nang malaman nito kung saan ang sinabi ni Noli, napahawak naman ito sa kanyang mutya dahil sa pagkagulat nito. Alam kasi nitong kapag ganun kalakas na sabulag ang ginamit sa kalaban, ibig sabihin din, malakas ang mga karga nito na panig sa kaliwa. Ito na yung sinasabi ni Manong Duming. Mag-iingat ka dahil 4 daw ang hukluban na ito. Hindi ko lang alam sa pang-5 lalaki na kasama nila dahil wala akong naramdaman dyan. Kahit ganun na kapeligro ang sitwasyon, pinili pa rin nilang ibaba ang presensya nila sa katawan upang magmukhang normal na tao. Alam nilang hindi obra ang pangkat ni Omar dito dahil mga normal lang yung mga sabongero sa lugar. Lumipat silang dalawa ng pwesto upang pagmasdan ng malapitan kung saan ang mga kasama nito. Sila Guyo at Leroy. Magkasama yon nila Lando, Buning, Lidyo, kaya't walang disturbo sa kanilang dalawa. Sa paglapag ng mga manok sa lupa, magaman Bisaya lang ang kalabang manok. Hindi nakaporma ang mga manok ni Omar. Dahil sa bilis at lakas ng mga manok na yon, kitang-kita nila ang pagtilapo ng paa sa bandang tarian ng manok ni Omar. Walang 3 segundo, patay kaagad ang manok. Grabing gulat noon ang pangkat ni Omar dahil pastiskil ang nangyari. Sumaka ermitanyo hanggang dito na muna. At para mapakinggan nyo ang kwento ng Mutya ng Tanglad, ito na, pakinggan nyo. Ang kwento na ito ay nangyayari sa totoong buhay. Karanasan ito sa lolo ni Farel na itago na lang natin sa pangalang Isko. Nangyari daw ang kakaibang kwento nitong si Isko noong 1963 sa lugar ng Mindanao. Konting background lang sa pamilya nitong si Isko. Noong nag-edad siya ng 15 taon, ang ama niya ay isang magsasaka sa kanilang lugar na may maisan, palayan at sakanyugan. Ang kanyang ina naman, sasama sa kanyang ama sa pagsasaka, tsaka at ang nag-asikaso na din sa kanilang pamilya. Nag-iisang anak lang itong si Isko ng kanyang mga magulang. Kahit 3 lang sila sa bahay, masaya naman ang pamilya nila. Noong unang mga panahon daw, sa kahit saan daw ng parte sa buong Pilipinas, nakaugalian na ng mga tao doon ang paglalaro ng manok. Isa na doon ang kanyang tatay, na itago na lang natin sa pangalang Undoy. Merong iilan noong mga manok panlaban ang kanyang tatay na nakatali sa kanilang bakuran. Sa kanilang lugar daw noon, sa kahit anong araw sa kanilang baryo, maraming magtipon-tipon ng mga tao. Halos lahat daw ng mga kalalakihan ng kanilang baryo nahihilig sa ganong gawain. Napatanong na noon itong si Isko sa kanyang ina kung bakit ganon ang gawain ng halos ng mga tao doon. Dahil yung iba daw, kahit makikigapas yun ng mga palay sa kalapit baryo, meron yung mga daladalang mga tandang. At kapag sasapit naman daw ang tanghalian sa mismong mga taong gumagapas ng palay, naglalaban-laban yun ng mga manok at talagang pinupustahan pa nila. Kwento naman ng kanyang ina,
na kaya ganon ang mga tao sa kanilang lugar. Dahil kabili na ito ng mga Espanyol na minsang nagawi sa Pilipinas. Nang magbibinata na itong si Isko, dahil isang sabungero ang kanyang tatay, palagi siyang isinama nito. At hindi kalaunan, sa edad 17 nitong si Isko, natutunan na niya ang pagkakabit ng tari sa manok. At linggo-linggo sa kanilang lugar noon, kapag araw ng Sabado o Linggo, meron silang tinatawag noon na tabuan. Di ko lang alam sa Tagalog nito. Basta, para itong basketball court na merong nagtitinda sa gilid. At dito din nagaganap ang samot-saring pasugal. Kaya't paminsan-minsan, umuwi na sila ng 10 oras ng gabi galing sa sabungan. Halos linggo-linggo daw ganon palagi ang kanilang gawi ng kanyang tatay. Kaya't paminsan-minsan, napapagalitan sila ng kanyang ina, silang dalawa ng tatay niya, dahil ginagabi na silang umuuwi. Oo nga pala, bago sila makarating sa nasabing sabungan sa barangay, meron muna silang madadaan ng lumang abandonadong bahay at wala nang nakatirang tao doon. Sabi ng tatay niya, nakatirik ang bahay na yon sa medyo tahimik na lugar. At sabi ng tatay niya, bata pa lang sila nandyan na raw yung bahay na yon. Bahay daw yon ng mga dating Espanyol na tumira sa lugar. Magamat wala na daw nakatira sa bahay na yon, ayon sa tatay niya, kapag dumaan sila ng hating gabi doon, meron daw silang naririnig na animoy naliligo na tao. Di naman daw yun pinapansin ng mga taong nakaramdam noon, dahil alam nila ang nakaraan sa bahay na yon. At sa labas daw ng bahay na yon, kahit wala nang nangangalaga dito, nakapagtatakang buhay na buhay ang mga halaman sa paligid nito. At may nakikita pa nga silang bungkos-bungkos ng mga tanlad na tumutubo roon. Isang gabi daw, habang naglalakad sila papauwi sa kanilang bahay, magamat talo sila sa sugal, masaya naman silang naglalakad. Tawa dito, tawa doon. Basta, yung tipikal na biruan ng mag-ama. Hanggang sa madapo raw sila sa daan, kung saan ang isang bahay na abandonado. Nang mapadpad na sila daw doon, napahinto naman daw siya at napatitig itong si Isko sa bahay na yon. Dahil may nakikita siyang babaeng matanda na naliligo doon. Habang naliligo daw ang matanda na yon, nagtataka siya dahil may hawak nga itong tabo, pero wala yung laman na ibinuhos sa katawan nito. Maitim daw ang katawan nun. Nagulat siya dahil bakit may tao sa loob eh? Ang sabi ng ama niya, wala nang nakatira doon. Nang mapansin daw ng kanyang tatay na hindi siya sumunod dito sa paglalakad, kaagad naman daw siya nitong nilingon at saka tinawag. Hoy Isko, anong tinitig-titig mo dyan? Tara na, gabi na oh. Wika ng kanyang tatay. Tay, di ba wala nang nakatira sa bahay na yan? Bakit may nakikita akong matandang naliligo sa loob? Wika ni Isko sa kanyang tatay. Nang marinig daw yun ng kanyang tatay, nanlaki naman daw ang mga mata nito. Saka nagmamadali itong hinila siya papaalis sa lugar na yon. Nang makalayo na raw sila sa lugar na yon, kumunot naman daw ang noo ng kanyang tatay. Habang nagwiwika ng, Isko, anong nakikita mo sa loob? Wika daw ng kanyang tatay, habang bakas sa pagmumukha ang pagkagulat. Yun nga tay, may matandang naliligo sa bahay na yun eh. Sagot naman niya rito. Nagsasabi ka ba ng totoo?
Ikaw talagang bata ka kung ano-ano lang ang pinagsasabi mo. Bilisan mo na nga. Papagalitan na naman tayo ng ina mo. Sagot naman ito sa kanya. Itong si Isko kasi, may kakayahang makakita ng multo, inkanto, at saka kung ano-ano pa nang siyang hindi nakikita ng ibang mga tao. Sabi siya ng sabi sa tatay niya na meron nga siyang nakikita. Subalit tila ba ayaw nitong pakinggan ang mga kwento niya. Nakiso, baka naligmata lang siya. Hanggang sa dumating na naman ang sunod na linggo, muli siyang mapadaan sa bahay na yon. Siya lang mag-isa. Isang umaga, umalis ang tatay niya dala-dala ang 2 manok na ilalaban nito sa baryo. Itong si Isko naman, hindi siya makakasama doon sa kanyang ama dahil isasama siya ng inay niya sa taniman ng mga palay. Pagsapit ng tanghaling nanggaling sila sa palayan, kagad naman silang umuwi upang kumain ng tanghalian sa bahay nila. Subalit pagkarating niya sa bahay nila, nakita niyang ang isang maliit na kahon na pinaglalagyan ng ama niya ng mga bulang sa tari na naiwan doon. Kaya't kaagad niya itong isinangguni sa inay niya na naiwan nga ng itay niya ang mga gamit na yon. Sinabi ng inay niya na pagkatapos niyang kumain, dadalhin niya ang mga gamit na yon sa itay niya dahil paniguradong magagalit yon. At dito na mag-umpisa ang mga kaganapan. Habang naglalakad siya padaan sa abandonadong bahay kung saan niya nakita ang matandang babae, meron siyang napapansing kakaiba sa mga dahon ng mga tanlad na tumutubo sa gilid ng bahay na yon. Habang papalapit siya ng papalapit sa tanglad na yon, tila ba nahiwagaan siya dito. Dahil bihirang-bihira ka lang makakita ng tanlad na namumulaklak. Dahil sa pagkamangha nitong si Isko sa mga bagay na yon, walang ano-ano, kanya itong pinitas. Habang sinisipat-sipat niya ang bawat anggulo nito habang naglalakad siya. Pagkarating niya sa sabungan, kaagad naman niyang hinahanap ang kanyang ama doon. Nang makita niya ito, kaagad naman niya itong nilapitan habang nakipag-inuman yon sa mga kasama nito. Subalit paglapit niya dito, nakita niyang lasing na lasing ito at nakita niyang wala na ang mga manok nito sa bayong. Tinabihan niya ang kanyang ama habang marahang nagsalita ng, "Tay, yung mga gamit niyo ho, naiwan eh. Tay, saan na po ba yung mga panlaban niyo? Bakit wala nang laman tong mga bayong?" Wika niya sa kanyang ama. Nang marinig yun ng kanyang ama, sinagot lang naman siya nito ng, "Oh anak, salamat naman. Kaya lang di na natin yan magagamit sa laban. Naubos yung manok kong dala. Tabi mo na lang yan. Mamaya uwi din tayo." Sabi naman ng kanyang ama sa kanya. Kaya't inantay na lang nitong si Isko kung kailan uuwi itong ama niya. Subalit may dumating na mga bagong barkada ng kanyang ama na may dala-dala itong mga manok. At saka sinabing pakakabitan ng ama niya ng tari ang manok nito dahil nakatakda na yung ilalaban. Ang sabi naman ng ama niya, "Pasensya ka na paring Makoy. Di ko na makabitan niya ng tari. Hilong-hilo na ako eh. Itong anak ko na lang na si Isko ang gagawa. Marunong naman to eh." Sagot naman ng kanyang ama sa nagngangalang Makoy. Subalit napatitig naman ang nagngangalang Isko nang magsalita ang isang lalaki. "Nako pre, huwag ka nang umasa nitong si Andoy. Yung 2 nga niyang manok naubos eh. Baka matulad ka lang sa mag-amang ito." Wikang nakakainsulto ng kainuman ng tatay niya. Nang marinig yun nilang mag-ama,
Halos napahiya naman sila sa mga tao doon. Mabuti na lang, merong taong nagtanggol sa kanila at yun ang sumupla sa taong nangungutya sa kanila. Huwag ka namang ganyan sa kumpare natin. Porke ba natalo siya sa araw na ito? Ipapahiya mo na. Wika nito. Dahil sa sinabi ng isa nilang kumpare, kagad namang umalis ang isa nilang kainuman dahil napahiya din yon. Maya-maya lang, nang akmang alis na sila para umuwi, bumalik ang lalaking nagngangalang Makoy. Dala-dala ang manok nitong hindi pa nailaban. Oh, Isko, uwi na ba kayo? Ikaw sana ang kukunin kong magkakabit ng tari dahil umuwi na yung ibang tagatadi dito. Wika ng lalaking kakilala nila. Pumayag naman itong si Isko. Dahil kakilala yun ng ama niya. At isa pa, may tiwala ito sa kanilang dalawa. Yun nga, kinabitan ni Isko ng tari ang manok nito. At pagkatapos, nagsalita naman siya dito ng, Manong, kapag ito natalo o nanalo, labas na ako dito ha. Baguhan lang kasi ako dito eh. Sabi naman ni Isko sa lalaki. Oo, walang problema. Alam mo iyo, ganon talaga ang sugal. Minsan natatalo din eh. Yung iba nga mas lamang yung talo kisa sa panalo. Sagot sa kanya ng kakilala ng ama niya. Habang yung ama niya, pinipili pa nitong makipag-usap sa mga kakilala nito. Matapos ngang kabitan ni Isko ang manok ng tare, umalis na nga ang lalaking nagngangalang Makoy. At kaagad tumungo sa loob ng sabungan. Dahil sa kanyang ama ang mga taring ginagamit niya sa manok nito. Kaya't pinili nilang antayin yon at manood na rin sa laban dahil nahilig na rin siya sa labanan o tare ng manok. Kagaya sa mga tipikal na mga gaffer, nananalangin itong si Isko na manalo ang manok ni Makoy dahil kung mangyayari yon, mabibigyan siya ng balato nito at bukod pa dito ang bayad sa tare. Yun nga, binitawan nga ni Makoy ang manok nitong hawak. Paglapag sa manok nito sa lupa, gano'n na lamang ang pagkadismaya nitong si Isko. Dahil kitang-kita niya ang pagbao ng tare sa kalaban sa manok ng kaibigan niya. Kitang-kita niya ang pagsipulasa ng mga balahibo nito at indikasyon yung tinamaan yon sa kalaban. Ang hindi alam nitong si Isko, nasa likuran pala niya ang mga barkada ng itay niya na palaging nang iinis sa kanilang dalawa. Tawa ito ng tawa sa likuran nila habang kung ano-ano ang binitawang mga masasakit na salita. Tingnan mo nga naman, ang lakas ng loob. Wala namang naiaambag. Hindi lang naman ito pinansin nitong si Isko. Kahit nag-alburuto na ang sarili niya sa galit. Dahil kahit ganun ang kanyang ama, kabilin-bilinan itong huwag magkipag-away kapag lasing ang kaharap niya. Subalit hindi pa dito nagtatapos dahil nakita niyang nagtatalon-talon sa ruweda ang nagngangalang Makoy sa hindi malamang dahilan. Hindi niya alam kung bakit. Pero nung makita niya ang hawak ng sentensyador, napangisi naman siya dahil nakita niyang nanalo ang manok ng kinabitan niyang ng tare. Bilang gaffer itong si Isko, para sa kanya, malaking karangalan yun para sa kagaya niyang baguhan sa ganong larangan. Paglabas ng taong nagngangalang Makoy, saka naman ang paglapit ng ama niya sa kanya. Anak, anong naganap? Bakit pangisingisi ka dyan? Wika sa kanya ng kanyang ama. Tay,
Nananalo yung manok ni Mang Makoy. Ayan tayo, tingnan mo. Wikang masayang masaya nitong si Isko habang lumalapit sa nagngangalang Makoy. Aba, ayos ah. Teka, malapitan nga natin. Nang makalapit na silang dalawa dito, agara naman ang pag-usisa nitong si Isko sa manok ni Makoy. At doon nagulat itong si Isko dahil wala siyang nakikitang galos sa katawan ng manok nito. Mang Makoy, paanong hindi nagtamo ng sugat itong manok mo? Kitang-kita ko ang pagbaon ng tari sa kanila dito eh. Wika ni Isko dito. Oo nga iho eh. Di ko akalaing mananalo pa tong manok na to. Himala. Sagot naman sa kanya ni Mang Makoy. Kung ganun paring Makoy, isa pang laban sa manok mo. Baka ito na yon. Hahanap pa tayo ng makakalaban sa manok mo. Sabat naman ng kanyang ama dito. Kaagad nilagyan ng saguban nitong si Isko ang tari upang hindi na ito tatanggalin dahil nga magpaparibansa sila. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna